Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Um, so namomroblema, no, tulong na to sa mga DDS, no, at sa pamilya Duterte. At ang yung panawagan nga nung pamangkin ni Digong na si Noel, yung New York, eh ito na yung pagkakataon daw ni Bato de la Rosa patunayan ng kanyang loyalty kay Duterte at namimiss niya ito, 'di ba? Now, recently with Karen Davila, si dating Supreme Court Chief Justice si Reno, merong kasi tinanong yun kung ano ba yung assessment niya na talagang warranted ba talaga na papanagutin sa ICC si Duterte, gano'n. Sabi niya naman is yes, kasi talagang pinanood nila yung videos, gano'n. Pero meron siyang ipinayo dito kay Bato de la Rosa na palagay ko naman po ay doable at makakapagpagaan ng sitwasyon. 'Di ba? Mapapatunayan ang talagang pagiging magiting ni Bato de la Rosa. Oh, sabi rito, he can be a witness for, sabi, if he is credible at maganda yung paliwanag niya, the former president will be free or will be freed. Will be free, ganun. So, ibig sabihin, hindi, naalala ko lang pala. Naalala ko lang din, nung nabalita na may warrant of arrest na kay Boying na soft copy, si Attorney Conti nagsalita. Ang sabi ni Attorney Conti nga pala, ang pinaka-best option daw ni Bato de la Rosa ay isurrender yung sarili, makipag-cooperate sa ICC. Yun daw. Bakit? Para linawin niya sa ICC ano ang kanyang totoong partisipasyon. Ibig sabihin po noon na linawin ay para pwede kang maghugas kamay, pwede kang mag-explain, di ba? Now, ito magiging maganda ito mga kababayan kapag nakipag-cooperate si Bato de la Rosa. Hindi ko inuuto si Bato ha, pero ito po talaga yung pinakamaganda. So, punta siya ron, para libre pamasahe, di ba? Magpapahuli na lang sa Interpol. Pagdating doon, sasabihin niya na ako ho talaga ang arkitekto ng Tokbang. Originally, it was Tokhang, katok ng pagbabago. Kaya lang, yung katok ng pagbabago namin, nauwi na sa katok ng kamatayan. Nauwi na sa katok ng panggagago. At yung presidente, programa niya yan, natural, campaign promise niya yan, gusto niya na drug-free ang Pilipinas, sinang-ayunan niya yung aking programang Tokhang. Pero malinis ang kanyang intensyon. Yung mga irregularidad na nangyari, maraming mga nadamay ng mga inosente, yung mga napaghihinalaan, hindi niya alam yan, wala siyang kinalaman doon. Kasi kami nagre-report na lang sa kanya, matanda na siya. Kaya nga pagka nagsalita, paiba-iba. Sinabi niyang ganito, kinabukasan, babawiin niya, iba na naman yung sarili niya, kinukontra niya. Ganun na siya dati. Nasamantala ng mga tauhan ko at ako ang mag-take ng full responsibility. Alam niyo ho pagka ganon, kasi credible siya. Kaya paniniwalaan talaga si Bato de la Rosa. Kasi hindi naman po pwede na kung mo presidente, ayun agad yung papanagutin, may kasalanan. Kung meron namang umaamin, nagja-justify na siya talaga yung dapat na, 'di ba? Papanagutin kasi siya yung may failure. Kasi obligasyon ni Bato de la Rosa to see to it na walang madadamay, walang injustice na mangyayari sa kanilang operasyon. 'Di ba? Oh. Kaya ang magandang gawin niya, ni Bato de la Rosa, ipalit niya yung sarili niya, aminin niya. Para wala na rin hiring-hiring. Tama na. I admit. Ako na. Kulong niyo na ako, basta may dalaw. 'Di ba? Si Digong, uwi yan. Parang inuuto natin si Bato de la Rosa. Pero parang ang mangyayari nito di ba? Parang pinag-iisipan pa yata ni Bato de la Rosa sa kanyang pagtatago. Paano niyang ilulusot yung sarili niya? Dahil alam naman niya Balita nga ni Boying, nasa Pampanga, ang gulo nila. Merong merong Davao City, hindi daw lalabas. Meron din naman nasa Pampanga.
Pero ganun pa man, panggugulo lang nila Boying yan sa kanya sa group effort. Pinapraning lang yan si Bato para hindi na makatulog. Hanggang sa kusang lilitaw yan. At pagka nahuli yan, di ba? Ang malamang sa malamang nito, tama ho kayo dyan. Ididiin yan si Digong. Sasabihin yan, siya talaga ang may pakana ng lahat ng yan. Ako, tagasunod lang. Oh. Kinokorek ko na siya. Di ba? Baka gano'n naman yung gawin ni Bato de la Rosa. Oh. Hindi ko naman yan pwedeng matanggihan. Matanda na, pag tinanggihan ko yan, baka biglang iutos. Ilista ako, di ako naman ang natokhang. Ako naman ang natokbang. No. Ay, nako. Madala sa Santo Tomas, Pampanga. Grabe ka, Bato de la Rosa, ha? Baka meron kang chiching doon. Nung isang araw lang nag-iihaw ka ng islang tilapia. Baka naman ngayon may iba kang tilapia ang pinupuntahan dyan sa Santo Tomas. Di ba, mahuhuli ka rin. At iba na ang hihimasin mo, hindi na tilapia ang iihawin mo. Rehas na. Na 24/7, laging malamig doon sa ICC. Diba? Nako, yari ka talaga. Turo niya na din si Bongo, no? Para sama-sama together. Oh. Okay. Iwan na namin na natin to si Bato. Ano yun? Sir JDB, ang tulay sa Davao, pareho sa amin. Search niyo po, PTV. Kamala Ngigan, Cagayan. Una pang bumisita si PBBM at ang tulay, admin sa Davao PBBM. Hindi kay Digong. Okay. Ito kasi, tignan nyo ha. Hindi, patahan nyo na lang kasi yung pinost ko doon eh. Grabe no, para yung ngaw-ngaw, yung ingay ni ni Guanzon pareho ni ni Sara, naalala niyo yung nagwala noon, yung yung ganon. Parehong-pareho ni Guanzon. Teka. Merong nagkakasanang debate. Sana umubra. Ito maganda to debate tapos saan yung FB? Okay, here we go. Yan Attorney Claire Castro, debate versus Sara Duterte. Kako partida, isama na natin si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Topacio, si Mark Tolentino, tsaka si Bondok. Di ba? Kanino kayo pupusta? Saan ba 'yun? Tabunan na. Buka na. Wala. Basta nandito 'yun eh. Hirap maghanap. ito yung aking page. Teka ha, pakita ninyo. And then pag-usapan natin yung PhilHealth. Ang cute ng boses ng babae na yun. Ayun, ito. Okay. Ito yung mga link. Buksan natin yung mga link para makita ninyo yung sinasabi ko. Okay, ito sa Minda News. Kailan to? September 25,
2018. China to donate bridge worth 1.5 billion pesos in Davao City. Hmm. The Chinese government will donate a major bridge with 1.5 billion in Davao City, the hometown of Digong. Yan, where he serves as mayor of 22 years, blah, blah, blah. So, yan. Hmm. The entire coastal project is worth 19.8 billion. Mahaba kasi yan eh. Yung, kumbaga series yung marami yung gagawing proyekto dyan eh. So magbibigay sila noon ng tulay. Ayun na nga. So 2018 yan. Alam nyo ba yung proyekto na kasama yung sa tulay? Segment yan, no? Segment A comprises of 5 packages. Oh, diba? May ongoing na yan noon. Oh, kaya sila magbibigay rin naman ng tulay para kumpleto na yan. That was during the time of Duterte. And he said an 800-meter linear bridge would connect segment B and Times Beach area to Rojas Avenue of the Coastal Road project which would pass through the Davao River. And segment B is worth 3.3 billion and with 7 packages is scheduled for implementation next year. Okay? Tapos, ito pa, Chinese to undertake 1.5 billion Davao Bridge project, October 3, 2018. Mayor nun si Sara. Ito nga yung inaabangan namin noon na mangyari na nung nakasupport pa ako kay Duterte. Kasi 2018 pa yan eh. Nung nagbablog na ako, inaabangan ko rin ito na mangyari. Mas nauna pang natapos yung Binondo Intramuros Bridge at yung halos kasabayan no, na Pantaleon Bridge diyan po sa nagkokonekta ng Makati at ng Mandaluyong. No, parehong tulay yan tumatawid ng Pasig River. Okay, ngayon yung sinasabi nila na hinihingi ni Duterte yung pera, kalokohan yun. Kalokohan na malaki yun. Yan ay proyekto yan ng China, yung Belt and Road Initiative nila. Hindi nyo lang kayang tanggapin na yan ay hindi kay PBBM. Sa tingin nyo kaya sa relasyon ni PBBM sa China, magbibigay sila ng tulay? Hello? Yung kapalit niyan ng mga yan ng binibigay ng China ay ang West Philippine Sea. Sa tingin nyo kaya magbibigay sila kay PBBM ng tulay? Oh. Ano yan, di ba, discontinued ang tulay pagdating kay PBBM sa construction nagsimula. Hindi discontinued. Hindi discontinued. Siyempre kung sino yung magbibigay ng pera, di ba? Kung titignan niyo yung history niyan, ang bagal niyan. Ang bagal, sobra. Naging galaw ng Pilipinas dyan. Maski nung sa panahon ni Duterte, ang bagal. Pero ang kapalit niyan, Pilipinas. Huwag nating angkitin. Simple lang yan eh. Ang hindi dapat angkinin, mag-angkinin. Ganun lang kadali yan. Parang yung panahon ni Duterte dati, di ba? Kinikredit sa kanya, kinikredit Grab yung Skyway. Oh. Sabi ng mga dilawan, oy, panahon pa ni Pino yung Skyway, hindi yan sa'yo. Ang katawiran naman namin noon, bakit? Nasimulan ito. Panahon na ni Tatay Digong. Natapos sa panahon ni Tatay Digong, kanya to. O, tragis, so ni-research ko, ngik, series pala yun. Ay, nako. Nakadepende na lang kasi yan sa budget. Pero yung proyekto, buo na yung plano, lahat-lahat. Yung programa, buo na. Yung pondo na lang. Yung Davao na yan kasi, iba yan din sa Pilipino. Pera nila ng China yan. Construction yan sila. Yun ang gusto ng China. At hindi bobo si Duterte na hihingiin yung pera. So iba naman bobo ang nagsabi no na hinihingi ni Duterte yung pera sa China. Pakabobo naman nun. Dahil alam naman niyang hindi magbibigay ang China ng pera. Na, sige, ito na, iyon na pera. Ikaw na gawa ang mitulay. Hindi yung ganun. Diba? Akala nyo lang yun.
Sagutin niyo yung tanong ko. Sa tingin niyo, pagbibigyan ng ganyan si PBBM sa relasyon niya sa China, di ba, attorney? Oh, sabi niya, correct, give the credit where credit is due. Nakakahiya mag-credit grab sa totoo lang. Di ba? Kilabutan na lang tayo sa pagki-credit grab. Ipagtatanggol ko kung talagang sa Pangulo, katulad yung sa Cagayan, sa Norte. Oh, yung tawag nila dam, pero hindi naman dam 'yun. Natapos lang ng 14 months, dam. Hello. 'Yun ay impounding. 'Yun ang gustong mangyari ni PBBM. Merong impounding, katulad sana sa Candaba, yung Candaba Swamp, 'di ba? Ano ang pangalan yung congresswoman na babae nun? Si Ana York. Oh, Bondok yun. Bondok rin yun eh. Ana York, Bondok. Ano kaya ni Attorney Bondok yun? Ang gusto ni PBBM yung Candaba Swamp, ipahuhukay yun, lalaliman. Oh, nagagalit naman tong congresswoman kasi ayaw niyang paggamit yun na maging tawag dito, imbakan ng tubig. Na siya rin namang parang mini dam, magagamit din pagka tagtuyot. So, ang katuwiran niya may mawawalan daw ng hanap buhay, ganyan-ganyan. Eh baka raw mag-spark na naman ng mga NPA, nagbabanta pa, magbo-walk out daw siya. O di, yun eh. Hmm. Hindi naman inang kini-PBBM yun, mga vloggers lang nagpipilit eh. Na BBM. Natural lang na mag-inaugurate si PBBM doon. Naturally, presidente siya eh. Tsaka legacy project yun eh. Donasyon yun ng dayuhang bansa eh. Yung mga vloggers, Diyos ko po. Eh nung panahon nung kay Duterte nun, sakit din namin yan eh. Ngayon time na yun, bago-bago ako nagbablog nun. Tapos lagi kami kino-call out ng mga dilawan. Oh, hindi nyo yan. Hindi yan sa tatay nyo. Oo nga naman pala. Sabi ko, nakakahiya, ang hirap magdepensa, pipilit mo. Mas madali pang tanggapin mo ang katotohanan kaysa magpilit ka ng alam mo namang mali. 'Di ba? That's tama. Ay nako. 'Yun ang tama. Natutuwa naman yung mga DDS na natapos 'yan, hindi ginulo ni PBBM. Oh. Tutuwa naman sila diyan eh. Kaya lang magugulo lang talaga yung mga BBM vloggers na lahat na lang ipagpipilitan. Diyos ko po.